Noon, di ba? Ang umaga ay tahimik. Pero may direksyon. Pagising pa lang, malinaw na ang responsibilidad ng bawat isa. Walang social media, influencers, algorithms, online communities, at digital culture. Kundi tayo at ang ating mga magulang at pamilya lang ang andyan. Di ba? Yes, true. Yeah, di ba? Nakakalis pa talaga yung dati. Totoo. Hindi ako namimiss ko, Diaryo, gano'n, sa umaga. Di ba? Ay, oo. Diba? Oo, diba? Anyway, pero paano ba natin maibabalik ang kahapon? Nako. Sino ang mga pangunahing may malaking responsibilidad? Mga guro ba, magulang, anak, o community? At yun nga, kaya naman ngayong umaga ay nag-imbita kami ng mga pwedeng magbahagi ng kani-kanilang karanasan at istorya at eksperto sa bahaging ito. They say behind every dream is someone who believes in it. Get to know Trixie May L. Rodrigo, a grade 11 student, and of course, who dreams of becoming a lawyer. Ayan. Siyempre, kasama niya ang mom niya na si Joyce L. Rodrigo, a dedicated educator with 23 years of service at Tagumpay Elementary School. Siyempre, mag-inang pinagbubuklod ng sipag at pangarap. Proof the strong support at home makes dreams possible. Ayan. Good morning, Good morning po. Welcome po sa itong tahanan. Our second guest, known online as Ating Gala. Ayan. Nan-aridan Glyza Barreto Endaya is a content creator, blogger, entrepreneur, and event host who brings local stories, tourism spots, and food discoveries to life through engaging digital content. Through her passion for storytelling, she continues to inspire and connect communities one story at a time. Yan. Yes. Welcome back! Amazing morning mga ka-homemates at sa mga taga-subaybay ng ito ang tahanan. Yan. I love you all. Yes! Thank you. At syempre nga naman, maraming mang nagbago sa panahon. Isang tanong ang mahalagang pag-usapan. Pareho pa rin ba ang ating mga values noon at ngayon? Upang tulungan tayong maunawaan ito mula sa pananaw ng lipunan, makakasama natin si Miss Lilibet Cruz, a sociologist at professor. Welcome po, Miss Beth! Hi, Miss Beth! Ayan. Ka-homemade. Welcome back! Yes, it's nice to be back. Eto na nga po, growing up, clear talaga kung sino yung humuhubog sa values at pagkatao. Parents, teachers, at elders. Pero ngayon, na sobrang dami ng influences sa buhay ng kids. Ano yung biggest challenge na na-experience ninyo as a parent in keeping your voice and values still relevant and heard? Yan. At tanongin natin si Ma'am Joyce dito kasi Oo nandito nga, yung Ma'am anak Joyce. niya. Oo nga. Yan. Oo, harap ako sa inyo, Oo, Ma'am yan, Joyce. Ayan. Thank you po. Opo, napakalaking struggle po talaga. Ito pong influence nitong social media. Opo. Kasi po talaga, tayo po, nung mga panahon po natin, di po ba, isang sit-sit lang ng ating parent, talagang, oops, aalis Alam ka na, na. di po ba? Alam Alam na. na. Sit, sit, psst, gano'n. Hindi pa nga tingin lang. Diba, itingin lang po, di ba? Pag may bisita, titingnan ka lang. Alam mo na, papasok ka na ng kwarto. Yes. Di ba? Pero ngayon, kahit ano ka, wala ka ng boses. Ayan, wait Di lang. ba? Ay, lagi Wait narinig lang. ko. Yan po yung salita nila lagi. Wait lang. correct. Nabili mo nga ako ng toyo sa tindahan. Wait lang, me. Wait lang. Puro wait lang. Wait lang, me. Pero nakaharap sila sa cellphone. Gano'n na nakikita. So, wait lang, me. Oh, eto na, tuyo na yung adobo mo. Wala pa yung toyo. Wala pa yung toyo. Ano ba yan? O, di po ba? So, iba po. Mahirap po talaga magpalaki ngayon ng bata at mag-influence sa kanila ng social values at Right. values, moral values din po. Kasi talaga pong napaka-intensive na po nung social media. Any platform po ng social media, talagang nandun na po sila eh. Wala na po tayong magagawa eh. Yan na po yung trend ngayon. Yes, yes. Nandyan na po sila. So, kailangan lang po talaga ikaw maging firm as mother or parents. Dapat firm ka sa iyong discipline. Firm ka sa pagpapalaki sa anak mo. Firm ka sa mga rules mo sa bahay. Firm ka po kung paano mo sila palalakihin ng maayos at mabuting bata. So, yun po. Yan. Tama po ba yun, madam?
Madam Beth. Sa totoo lang, sino ba yung dapat na humubog doon sa Yes, ugali that's ng the mga question. kabataan natin? Yes, that's the question. Kasi noon, ang mga magulang talaga yung pinaka nakakakita o nagbibigay sa kanila ng rules, no? Kung saan yung parent, pagising mo pa lang sa umaga, alam mo na yun ang gagawin mo kasi yun ang routinary activities natin noong araw. Correct, Diba? correct. Na pagising Oo. natin, Alam may na. sinangag na, Yes, naamoy mo na yung yes. longganisa o Yes. yung bangos, no? So, alam na nung mga kabataan noon kung ano yung gagawin. Hindi katulad kasi sa ngayon, iba kasi, hindi natin pwedeng bigyan ng comparison between the two. And later on, we will discuss that. More, no? yes. Saka noon, ma'am, ano pa, yung pagbangon, kumot, itutupi. Tupi. Totoo yun. May Yun ang kulambo first. pa. Oo, yun ang first na gagawin. Naranasan ko po yan. Routinary. Diba, yun yung routine mo. At nandun Maayos na ang kulambo. na sa isip natin na ito yung gagawin ko pagising sa umaga. Pagising sa umaga, magliligpit ako at pagkatapos doon, kailangan ayusin ko ang sarili ko. Yun ang itinuturo ng magulang natin noon di ba? Oo nga. Pero ngayon po, O yan, paggising, anong hawak? O yan. Ayun, totoo ba Anong yun, hawak, Trixie May? Yan ba? Ginagawa mo pagising? Ano ginagawa pagising Hulaan mo? ko. Ang pagising ko po, syempre po, nananalangin po tayo sa Diyos. Kasi Siyempre. po, binigyan na naman po tayo ng isang araw na maging masaya at maligaya. Syempre po, as a teenager po, pagising, magliligpit po ng kwarto, ganun. Totoo yan. Napaka ano naman, papapala. Pero sa totoo lang, sa ngayon, parang hindi na yun ang nagiging hindi routine. totoo. Oo, kasi kahit tayo, aminado tayo, ang una nating dadamputin ay Cellphone. Tama ba? correct ka, teacher. Talaga ngayon, ang iniisip agad nila makapag-social media. Correct. Facebook, o kaya Yung, Instagram. yung pagpapasalamat mo nga sa araw, ino-note mo pa or ima-my day mo pa eh. Make sure ka agad. Talaga. Click ka na kaagad. Click, Salamat post, walk up like this, gano'n. Halimbawa naman po, nakain sa labas with the family. O teka, wag niyo munang gagalawin yung Picture pagkain. muna. Picture muna. Yeah. Update, story, ganyan. Pero noon, hindi pwede. Kailangan sundin natin yung mga bagulang natin. Hintayin nyo muna yung lahat bago kayo gumalaw dyan. Yes. Hindi take ng picture kung Yes. hindi kailangan. Yung membro ng pamilya ang hintayin natin bago Complete. natin simulan ng Correct. pagkain. Kailangan, ma'am, sabay-sabay sa Totoo hapagkainan. yun. Opo. Sabay-sabay ang pagpapanalangin. Siguro yun ang pinakaano natin. Some of the families are still doing that. Pero let's face it, kasi working parents, Yes. hindi talaga nagre-reflect yung dati. Yes. Pero it doesn't mean nawala na yung values. When regards to that, no, have you ever felt po na mas malakas talaga yung influence ng social media or let's say friends or online personality, yung mga influencer talaga, kaysa sa bahay o as a parent? Paano po natin hinaharap in real life and what did that experience teach us or teach you? Sa panahon po talaga ngayon, in real talk talaga Apo. po, ang lakas po ng social media influence. Yung influensya po niya talaga sa mga bata, napakalakas. Alam po natin yan. Sa baby pa nga lang 3 years old, 1 year old, di po ba? Social media na po ang iniaano ng parents. Bakit? Nag-work po kasi siya, naiiwan si bata. So para po malibang, makapag-alaga ng mabuti si yaya, ibibigay sa cellphone o sa tablet para nandun ang bata, nakatutok. So tahimik siya. Manahimik. Kaya Makakagawa makikita si parent. natin kung sa assessment natin. Kasi noon, ang mga magulang natin, nakatutok sa atin. Pagpasok natin, hinahatid tayo. Pagbalik natin sa bahay, i-check, nakagawa ka na ba ng assignment mo? Pagkatapos noon, kumain ka na ba? Papakainin nila. Then, may panahon para sabihin nyo sa anak nyo na magpahinga ka. Okay, wala muna ang laro. Pagkapag meron silang rules na kung saan ito yung pagkain, kakain ka muna, ito yung tamang oras ng pagpapahinga at tapos mong magpahinga, pwede ka na maglaro. Ito naman may tanong ako kay Trixie May, kasi ikaw ang bagets dito. When you're making a big decision or choosing what to believe, sino ba talaga ang mas nakaka-influence sa'yo? Family mo, friends mo, o yung mga pinapalo mo online? At bakit mo sila mas pinipili mong pakinggan at panoorin?
Sa ngayon po, sa generation ko po ngayon, totoo po na madami po talagang influencer ang nakaka-influence sa mga kabataan ngayon. Katulad ko po, madami pong influencer na nagpaparating ng mga mali, marami din naman pong mabuti. At sa experience ko po, marami din po akong mga kaibigan na mas pinipili po nila na sa online po sila mag-rant or magsalita ng kung ano-ano. Pero po para sa akin po, mas pinipili ko pa rin po yung mga sundin yung magulang ko po at yung pamilya ko po. Kasi sila po yung mas nakakaalam at may experience po. At sila po yung magbibigay ng tamang direksyon para po sa buhay ko. Tama nga naman. Ate siya, di ba, Chef and Ate Cynthia, kasi sino nga ba yung kaninang topic natin, sino nga ba yung dapat na maka-impluwensya sa ating mga kabataan? Actually, marami. Yan ay binubuo ng unang-una pamilya. Pangalawa, yung paaralan. Yes. Kasi yung pamilya, yung pinaka-basic natin tinuturuan tayong gumalang, magmahal, tinuturuan tayo kung saan ay yung pananampalataya natin, paggalang sa kapwa. Ang paaralan naman yung nagbibigay sa atin ng konkretong critical analysis and critical Education, thinking knowledge. para yung lahat ng bagay malaman natin kung papaano natin i-assess kung tama o mali. Nandiyan ang teknolohiya kung saan meron tayong social media. Pero the thing is, merong social media na kung saan ipinapakita na ito ang kagandahang asal. Pero merong mga content na kung saan ay yung pagliban o pagsagot ay nabibigyang halaga. Kaya pipiliin din natin at kailangan yung guidance ng parents. Sa magulang po talaga. Magulang po talaga ang dapat na malaking impluwensya po sa bata. Hindi po yung social media. Yun. At talaga, ang lahat ng bagay, nagsisimula po talaga sa tahanan. Ito, meron akong questions kay Ating Gala, Ate Glyza. Bilang isang content creator, araw-araw kang expose sa trends na mabilis sumikat at mabilis din mawala, di ba? Sa tingin mo, ano ang mga values na dapat hindi natin i-treat na parang trend lang? Yes. Ang mga values na dapat nating i-treat talaga na talagang panghabang buhay, yan yung integridad, respeto sa kapwa, at pagmamahal sa kapwa. Dahil naniniwala ako yung mga trending videos, it will fade, but the core values will stay forever. Yan nga. At Tama. ito ba nga sa panahon daw ngayon, masasabi po ba nating malakas na yung influence ng digital world kaysa sa tahanan sa paghubog ng kabataan? And paano po dito naapektuhan yung identity at sense of self ng mga young people today? Ayan, Ate She, napakalaking responsibilidad ng magulang kung ano ang ginagawa ng anak niya. Oo, mayroong yung oras na ginugugol ng ating mga anak sa paghawak ng cellphone. Dapat ba natin pakailaman? Yun. Dapat alam natin. Kasi hindi natin pwede silang pwersahin kasi magdudulot ng sama ng loob. Pero ang mahalaga, bukas yung communication natin sa ating mga anak na hindi siya naglilihim kung ano yung kanyang kiniklik sa social media at bukas yung mga topic na kung saan po pwede nilang pag-usapan. Totoo na malakas ang impluensya ngayon ng social media, maski nga tayong mga adult, di ba? Pero dapat nagkakaroon tayo din ng evaluation kung alin sa mga social media yung dapat nating tangkilikin. Kasi mayroon tinatawag na fake news. Correct. Ayan. Oo. Dami. Kumbaga may mga Ang dami. scammer din po. Totoo yun. At hindi tayo dapat click ng click. Dapat matuto tayo doon sa sinasabi na bago nating i-click, mag-evaluate muna tayo kung totoo yun. 'Di ba? Kung saan nanggaling siya. Kaya nga po may sinasabi na, think before you click. Can we say na may bagong form of socialization na nangyayari online ngayon? And if yes, paano nito binabago yung identity, mindset, at sense of belonging ng kabataan in a deeper way? Minsan kasi nakakalimutan natin na
pag nag-post tayo, sino ang babasa nun? 'Di ba? Pag nag-post tayo, ano yung magiging impact nito doon sa babasa? Kaya Right. dapat be responsible. Kung saan yung ating mga kaibigan, nakikita din natin kung papaano sila tumugon dun sa social media natin Pag maganda yung nilagay natin, 'di ba? Oo. Makikita mo, ito ay gusto nito puro positibo. Pero kapag pangit yung nilagay mo, ayon makakarinig to ng negatibo. So, Dededmahin nila ang post mo. tama, oo. Diba? Pero as parent, dapat alam natin talaga. Natatandaan ko, yung dalawa kong anak, uso pa na yung computer lang. Hindi sila po pwede kasi uso pa na ng Friendster. Oo, desktop, Oo. desktop. Pero computer. pag sinabi natin, nagbigay tayo ng rules na kung saan ay sila yung makakabenepisyo, bigyan mo muna siya, sige, kumain ka muna. Pag natapos mo yung assignment mo, You can turn on, oo. So, ilang oras, no? Ilang oras yung iyong gugugulin sa paghawak ng iyong cellphone. O sige, bibigyan kita ng 1 hanggang 2 oras. So, yun yung nakikita natin kaibahan ngayon. Na kung saan, ang magulang, sige, busy ako mag-research ka muna dyan. So, be responsible. Di ba nga maraming parents na sobrang busy sa pagtatrabaho para ma-provide yung needs ng family. In your own opinion po, how does lack of time affect the way values are being shaped and passed onto the kids? Napakalaking bagay po yung talagang mawalan ka ng oras sa anak mo po. Kasi talagang need po talaga natin subaybayan po sila all the time. Hindi po yung kapag may oras ka lang. Kasi nga po, totoo po yun napakarami ng busy mothers ngayon, di po ba? At naiiwan na lang talaga yung bata sa yaya o kaya nga po sa lolo't lola. Paano if matanda na yung lolo't lola? Syempre, yung discipline po, hindi na po nila ma-implement ng mabuti. Pero kapag yung parent po kasi talaga, mas pakikinggan po ng bata mas takot po sila sa parents. Pag lolo't lola kasi, nai-spoiled ang apoy, di po ba? Mahal na mahal ang apoy, hindi mapagalitan, di mapalo, di po ba? Pero po pag magulang talaga, kailangan po talaga supervision. Kailangan po lahat ng oras, although busy ka po sa trabaho mo, pero may panahon ka pa rin dapat sa anak mo po. Kung hindi talaga maiiwasan, kasi talagang sa panahon natin ngayon, busy parent, di ba? Kailangan mag-alat ka ng time, kahit 1 o 2 oras bago kayo matulog. Yung di ba bago tayo matulog, nananalangin tayo, no? Sabay-sabay tayong nananalangin. Ang kinakailangan, kausapin muna natin sila. Kamustahin. Yung salitang kamusta ay napakahalaga kasi napaka-sensitive ng mga kabataan natin ngayon. Pag hindi mo napansin, kinabukasan, ang kasama na niya, barkada niya. Dahil nag-e-enjoy sila, kakain sila sa labas na hindi nagagawa ng parent dahil busy. Ayun po, yun nga po yung effect nung pagiging busy parents. Sa amin po, actually po, may share ko lang po sa amin. Every Sunday po talaga, lumalabas po kami. Nagkakaroon po kami ng family bonding para po, doon po, nagkakaroon kami ng usapan. May tinatawag po kaming family hour na kung saan nag-uusap o kumusta anak. Kasi po, as me, as a teacher po, busy po rin talaga. Yung father po niya may work din, kaya wala po kaming time weekdays. So every Sunday po talaga yon. Doon kami lumalabas, nag-uusap, kinukumusta ang bawat isa, anong problema, o may problema ba sa school, may problema ba sa friends, o kung saan man. Tapos doon po ino-open up. Huwag lang po talagang in a week or in a day, ay talaga po hindi nyo makakausap. Common na po kasi ngayon talaga po, di ba? Pag gising ni bata, wala na po si nanay, si tatay. Nasa work na. Di po ba? Pag uwi naman ni nanay, tatay, si anak naman ang tulog na. Kaya po, wala nang time. Wala na po talagang time. And doon po pumapasok ang social media. Doon po ngayon, wala si nanay, wala si tatay. Sino kausap ko? So, ang kausap ng anak, si cellphone, si social media, si barkada. Mabuting barkada po ang barkada nila. Kung bad influence.
Pero So, may mga napapariwara kabataan kasi na po. tayo na talagang kahit busy ang parent nila, ay naiintindihan nila. Kasi naipaunawa ng magulang na ito ang sitwasyon natin para sa kinabukasan natin. So mahalaga yung proper communication at yung responsibilidad ng magulang na maipaalam yung sitwasyon ng pamilya nila. Actually, Ganyan po yung mga anak ko po. Naiintindihan nila na ako po ay teacher, na almost whole day po talaga minsan, ginagabi pa po, nasa school po ako. Kasi yung father nila nag-overtime lagi, kaya po intindi nila yung sitwasyon namin. Kaya po sila talagang, yung disiplina talaga mga homemates kailangan po talaga i-ano natin sa tahanan. Disiplina at respeto. Yun lang naman po Pero napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga content creator natin dyan. Kaya yun ang napapanood nila. Kaya dapat yung kanilang i-content may kabuluhan at may values para pag napanood sila ng mga kabataan, tama ba? Ay yun yung kanilang dadalhin sa bahay nila. So, bigyan naman natin ng pagkakataon si Miss Trixie. No? I have a question for you. No? As a young person, when do you actually feel talaga kung pinakikinggan at naiintindihan ka ng parents mo? Like, what specific moment or situation that make you feel heard? Yun nga po yung sabi po ni Mami na tuwing Sunday babanding po kami pamilya. Doon ko po ini-express yung mga nararamdaman ko, yung mga problema ko po sa school. Doon po kami talagang nakakapag-usap po. So, as a teenager po, na-feel ko din po yung kung ano po yung nafe-feel ng ibang nasa edad ko po. So, para po sa akin, yung communication po talaga at interaction is yung pinaka-importante sa mga kabataan ngayon. So, meron po kasi akong kaibigan na usually po, yung mami niya po nasa ibang bansa, nag-work, yung daddy niya din po nag-work. So, wala na din po siyang mapagsabihan ng problema niya. So, lumalapit po siya sa social media, sa internet, ganun po. Kaya po, minsan, nafe-feel niya na lonely siya, na-depress daw po siya. Kaya po, kino-comfort ko naman po siya na okay lang po. Feeling ko, that goes with basically how you are connected with your parents. And the bond that you have. Kasi kung ganyan ka transparent siya, very easy. What if, yun yung what if, yung same story na sinabi niya na shinare niya. How? Paano? Pero Yun yung chef, question. dyan papasok yung responsibilidad ng school, yung role ng school. Kasi 'di ba, dun sa ating na ang mga kabataan na handle natin, dapat alam natin yung kanilang nasa sa loob. At kapag nag-open up sila, nandiyan ang guidance, yung mga guidance counselors natin sa school, na kung saan talagang tinutulungan ng mga kabataan natin para maibsan yung kanilang nararamdaman in the absence of their parents, no? So, ano yung dapat na matutunan ng kabataan kahit na wala ang kanilang parents, nandiyan naman ang school para gumabay sa kanila. Kay Ate Gala, how will you connect also with that scenario as a content creator? Nandun yung pag-engage ko para dun lalo sa mga minor at sa mga kabataan na nag-watch ng aking mga content. I make a point na nakaka-relate din ako sa mga trending, mga usong mga food, mga usong pasyalan na pwedeng puntahan ng mga kabataan, na pwedeng pag-usapan. O ano ba yung pwede nating puntahan? Tara na G. Okay, anong food na pwede nating kainan? Tara na G, ganyan, mga ganyan mga bagay. So, we make a point na napapanahon yung ating mga kino-content. At the same time, meron tayong ini-inculcate na values sa bawat post na ating ibinibigay or pinapakita sa ating mga audience. Okay, ito Ma'am Beth, di ba? Para sa mga kabataan edad 13 to 17, naglagay na ng pin account setting sa Facebook, Messenger, at Instagram na ito ay ipinatutupad ng Meta para hindi na nga makakita ng inappropriate or di na angkop na content sa social media. At meron pang anti-bullying, time limit at curfew, di ba?
para sila ay maproteksyonan. Ayan, maprotektahan, Yes. diba? So, Napaka-importante Pinakamahalaga niyan. kasi sa panahon natin ngayon na magkaroon ng masala natin, no? Yung lahat ng nababasa at napapanood ng mga kabataan natin. Kasi nung mga nakaraan, open sa lahat Kaya ang nangyayari, yung mga kabataan natin na hindi dapat na mapanood yun o kaya ay maklik, no? Nakiklik nila pag pang-adult na. Nakikita po nila. Oo. na- Eh which ngayon, is talagang totoo delikado. naman, Ate Sench, na mayroon nang ginawa ang Meta para yung mga kabataan natin ay maprotektahan. Ayun. Tama. Kaya, no,